Huwag kang tatakbo, Tomas! Kung gusto mo pang mabuhay. Bakit ho nakatayo yung kalabaw nyo na parang sa tao? Minto ka! Magpapaliwanag ako sa'yo. Magandang gabi dito sa ang Pinondong Baryo. At sa'yo na rin, Sir James. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tomas. Ang kwento kong ito ay nangyari pa noong 1984 sa lugar ng Binalbagan sa Negros Occidental. Sa pagkakaalala ko, nasa 18 taong gulang pa lamang ako nung mga panahong ito. Kasalukuyan pa akong nag-aral noon sa sekundarya kasama ang kababata kong kapatid. Dahil sa may kalayuan ang aming paaralan, pinili naming doon na lang mananghalian. Ang parati naming kinakainan noon ay ang taas ng duhat na hindi gaanong kataasan. Sa tabi ng duhat na yan ay mayroong sapa na ginawa naming pampalipas oras. Sa ilang taon namin sa eskwelahan, simula pa ng grade 7, ay parati naming nakikita ang isang lalaki na nagtatali ng kalabaw sa isang puno sa gilid ng sapang yun. At nang lubos niyong maintindihan, pakinggan niyo ang aking kwento. Ay, sa wakas nakalabas na rin tayo, Marco. Doon na lang tayo sa taas ng duhat mananghalian. Masarap ang simay na hangin doon at saka magandang tanawin. O ba kuya? Tsaka matapos nating mananghalian, pupunta tayo doon sa ilog. Paniniguradong may mga isda na naman doon dahil umulan kagabi. Ay nako, wag na muna tayong pumunta ngayon doon. Mataas pa ang tubig eh. Baka mamaya may malunod pa sa atin. Paninigurado kasing kapag pupunta tayo roon, maraming sasama sa atin. O siya nga pala, si Berto, sasama din yan sa atin sa taas. Wala nang ang nagawa ang kapatid ko kundi sumunod sa akin. May napabalita na kasing merong nalulunod sa ilog na yun nung pinuntahan ito ng ilang kabataan habang malakas ang ulan. Oy Berto, anong ulam mo? Itlog ang ulam ko, Tomas. Ikaw ba? Nako naman, parehas na naman tayo ng ulam. Itong si Marco, ganun din pala ang ulam. Nako, pambihira naman oh. Kala ko isda sa'yo eh. Makikihingi sana ako. Okay na yan kuya. Salamat pa nga tayo eh dahil may ulam pa tayo. Yung iba pa nga dyan, tubig lang at saka asin. O siya, hayaan nyo na. Masarap naman itong itlog eh. Wag lang araw-arawin, baka mangangamoy ipot yung mga bibig natin. Matapos nga naming kumain ay tuluyan na nga kaming umakyat pa sa pinakamatas na parte ng duhat. Uy, Berto, tingnan mo. Naroon na naman yung lalaki. Alin ba? Yung lalaking may dalang kalabaw ba? Oo, yun nga. Pero, dalawa na ang kalabaw na dala nito. Ha? Saan? Ayan oh. Tinatali pa nga niya sa gilid ng sapay. Ah, yan ba? Hayaan mo na. Pinapaliguan lang niya yung kalabaw niya. Ngayon mo lang ba yan napansin? Halos araw-araw nga niya yung ginagawa eh. Oo nga. Pero sa tagal-tagal nating nag-aaral dito eh, hindi pa natin kilala yung matanda. Kilala mo ba yung lalaki na yan? Uy, bakit parang nanigas ka dyan? Tinatanong kita, ayaw mong sumagot. Mamaya ko na sabihin sa'yo. Nandyan pa yung lalaki, baka marinig tayo. Sigurado ka bang wala kang alam sa lalaking yun? Wala eh. Kaya nga nagtatanong. Ganon ba? Lumapit ka sa akin dito. Dito. Alam mo, yung matanda na yan, pinangingilagan yan dito sa paaralan. Alam mo kung bakit? Dahil sa nakakatakot na kwento sa likod ng pagkatao nito. Nag-iisa lang yan sa buhay. At sa tagal-tagal niyang pananatili sa palayan,
hindi pa nito nagawang magpakonsulta sa pagamutan. Yun lang yun? Anong nakakatakot dun? Yun nga. Yun ang basihan ng ibang taong nakapalibot dito upang tawagin siyang aswang. Dahil sa kakaibang takbo ng buhay niya. Alam mo, Tomas, maraming taong gustong makilalang matandang yan. Pero ni isa walang nakapagsabi kung ano ang takbo ng buhay ng matanda na yan. Ayon sa kuro-kuro, kadalasan kasi sa mga taong nakausap nito, nawala ng bait. Pero ang mas nakakatakot dito, kadalasan sa nakausap nito, namamatay. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Baka mamaya gumagawa-gawa ka lang ng kwento. Totoo ang lahat ng yan. Tsaka, magmula nang mamatay ang ilang nakakita dito, pinili na lang nilang lubayan ng matandang yon. Nang marinig ko yon sa kaibigan ko, ay halos hindi ako makapagsalita. Ani mo'y tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang kwento nito sa akin. Mamaya ay kaagad na kaming bumaba at tumungo sa aming paaralan. Lumipas ang ilang mga buwan. Papasapit na noon ang mahal na araw. Nagkataon noon sa araw ng linggo at wala kaming pasok. Napag-usapan namin noon na tumungo sa bundok upang gawin ang aming nakagawian pagsapit ng mahal na araw. Tomas, naalala mo yung matanda? Parang dito yata yung daan papunta sa bahay noon. Tama nga. Yung palayan sa dulo ng bundok. Ano? Dadaanan natin? Sige ba? Basta sa malayo lang tayo. Baka mamaya isa tayo sa mapahamak. Naniniwala ka talaga sa ikwininto ko sa'yo noon? O ano naman ngayon? Huwag mong sabihin gawa-gawa mo lang yun Pag nalaman kong hindi totoo yung sinasabi mo, hindi na ako maniniwala sa'yo. Hoy, wala naman akong sinasabing hindi totoo yun Nakikita ko kasing parang takot na takot ka sa matandang sinasabi ko. Iwan ko sa'yo, para kang sira. Nagkwento ka sa akin ng ganun tapos pagtatawanan mo ko. Bilisan mo nga. Teka, ito ba yung sapang papunta sa palayan kung saan yung bahay ng matanda? Yan nga, Tomas. Talasan natin ng mga mata natin. Baka hindi natin mapansin na nadadaanan lang pala natin yung matanda. Bert, sa tingin mo, makikita natin yung matanda? Oo, Tomas. Maghintay ka lang. Makikita mo din yun. Kaya nga magmasid ka lang sa paligid. Ano to? Ito na yung pinakasulok ng palayan Saan ba yung bahay ng matanda? Shhh! Ayan Yan na yung bahay ng matanda. Ano sa tingin mo? Ha? Yan na ba yun? Ang weirdo naman ang bahay na yan. Siyang nakatira dyan? Tsaka, bakit may malaking puno ng akasya sa harap ng pinto niyan? Ang dilim kaya dyan? Dahil sa mga sanga ng punong nakalaylay. Shhh! Huwag kang maingay. Nandyan na yung matanda. Ha? Saan? Dito, kung saan-saan ka kasi nakatingin Nakita ko na. Teka, bakit ang dami naman yatang kalabaw ang pagmamay-ari ng matanda? Iba din ba yung tinatali niyang malapit sa paaralan? Inahan mo nga yung busis mo. Sabi ng mga tao, marami talagang kalabaw ang matanda na yan. Naku Bert, nakita tayo ng matanda. Anong gagawin natin? Tatakbo na ba tayo? Shhh! Relax ka lang. Huwag kang tatakbo Ayan,
Kinakawayan tayo. Parang pinapalapit tayo. Sumunod ka sa akin. Lapitan natin yung matanda. Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit tayo lalapit? Basta, sumunod ka na lang sa akin. Anong ginagawa ninyo sa lugar na ito? Paano ba? Kaya ho kami napunta rito dahil nais po namin kayong makilala. Hindi po kami naniniwala sa balitang kumakalat sa baryo tungkol ho sa inyo. Kung kaya't nais ko sa inyo mismo marinig ang sarili ninyong kwento. Sige. Dahil ikaw lang naman ang may pakay sa akin, pauwiin mo na yung kasama mo. Itatali ko na muna ito, mga kalabaw. Sige, uwi na ako, Tomas, ha? Mag-iingat ka. Walang mangyayari sa'yo. Basta magsasabi ka lang ng totoo. Ha? Hoy, Bert! Ano? Iwan mo ko rito? Oh, maupo ka. Heto, nilagang mais at tubig. Mukha kasing gutom na gutom ka. Kumain ka muna bago tayo mag-usap. Ayos lang ho naman, Manong. Hindi pa po ako nagugutom. Huwag kang mag-alala, Noy. Walang laso ng pagkain at inumin na ito. Hindi ako manlalason o aswang kagaya ng inaakala nyo. Nang marinig ko ang sinabi ng matanda, ay pinili kong tanggapin na lamang ang pagkain. Nakita ko kasi sa mukha nito na hindi naman ito masamang tao gaya ng inaakala. At matapos nga naming kumain ay niyaya niya akong maglakad-lakad sa bundok upang makapag-usap daw. Noong mga oras na yon, halos lahat ng takot ko sa matanda ay biglang nawala. Sigurado ako ngayon ka lang nakapunta rito. Diba, ang ganda ng tanawin. Oo, Manong. Ang ganda pala rito kapag naakyat mo na. Siya nga pala. Saan tayo pupunta? Bakit may dala kang itak? Mangunguha kasi ako ng kahoy pandagdag sa ginagawa kong bahay. Teka, alam nyo bang delikadong maggala sa araw ng Biyernes Santo? Anong magandang hangin ang nagdala sa inyo rito? Ang totoo niyan, Manong, hilig talaga namin ang gumala sa araw ng mahal na araw. At naisipan na rin naming magmasid sa lugar ninyo. Kung ganon, matagal nyo na pala akong sinubaybayan. Alam mo, iho, tatapatin na kita. Walang katuturan ang mga sabi-sabing kumakalat. Ang totoo niyan, kaya namuhay ako ng mag-isa. Dahil matagal nang sumakabilang buhay ang asawa ko. Sa kasamang palad, hindi kami nabiyayaan ng supling. Kaya ako ngayon nag-iisa lamang. Nang marinig ko ang mga salaysay ng matanda, ay nakaramdam ako ng kunting kirot sa puso ko. Hindi ko alam pero parang naawa ako sa kalagayan ng matanda. At sa ilang minuto naming pag-uusap, nakabalik na nga kami sa kubo ng matanda. Tinutulungan ko na rin siya sa pagbubuhat ng mga kahoy na kinukuha namin sa bundok. Dahil na rin sa katandaan ng matanda na yon. Manong Simo, wala ho ba kayong galit sa mga taong nagpakalat ng maling kwento tungkol sa inyo? Wala. Bakit naman ako magagalit sa kanila? Ang aso ay tumataho lamang kapag hindi niya kilala ang lumalapit sa kanyang lugar. Ganon din sila, iho. Kaya sa tagal kong paninirahan dito, nasasanay na rin ako. Sa tagal naming pag-uusap,
ay doon ko nalaman na isa palang albularyo ang matanda na yon. Alam mo, maraming tao na akong nagagamot na hindi mapaliwanag ng siyensya. Pero ang pinakapaborito kong gamutin ay ang nayanggaw. Ho? Ibig niyong sabihin, isa kayong dalubhasang manggagamot? Sakto lang, iho. Alam mo, kaya lang naman ako nagka-interes sa'yo. Dahil kahawig mo ang anak sa kapatid kong namatay. Sa oras na tinatali ko ang mga kalabaw sa sapang malapit sa tambayan ninyo sa paaralan, hindi ko maiwasang titigan ka. Nang marinig ko ang kwento ng matanda ng mga oras na yon, nakaramdam ako ng awa sa matanda na pinaghalong saya. Paano ba naman kasi? Ang taong tinuturing na salot sa baryo ay meron palang maputing puso. Sa maghapon naming pag-uusap, ay halos magkalapit na kami ng matandang yon. Bago pa man sumapit ang takip silim ay lumisan na ako sa lugar. Baon-baon ang katotohanan na hindi ito isang aswang, kagaya ng kumakalat sa aming baryo. Makalipas lang ang ilang mga araw ay bumalik na naman ako sa tahanan ng matanda. Hindi na ako nagpaalam sa mga magulang ko noon dahil alam kong hindi ito papayag na makipagkita ako sa matandang yon. Sa pagdating ko sa tahanan ng matanda, ay nadatnan ko itong nagpakain sa mga kalabaw niya sa talahiban. Sa pagtagal naming pagsasama sa matanda, ay napansin ko ang kakaiba sa matandang yon na ni minsan ay hindi ko nakita. Anemoy meron pa itong sikretong hindi sinasabi sa akin na siya namang nais kong malaman. Kaya isang araw kakaway namin noon ng kapatid ko galing sa paaralan. Oh, kuya, parang nagmabadali ka dyan sa pagbihis ah. May lakad ka ba? Dyan lang, sa mga kaibigan ko. Pakisabi kay inay na gagabihin ako sa pag-uwi. Ganon? Gagabihin ka sa pag-uwi dyan lang naman? Hindi ko na pinapansin yung kapatid ko. At dali-dali na akong lumabas sa bahay patungo sa bahay ng matanda. Malapit na ako sa bahay ni Manong Simo. Sana hindi ito umalis. Mukhang hindi naman yata, hapon na eh. Teka, si Manoy Simo yan ah. Hala, ano yan? Bakit nakatayo ng parang sa tao yung isa niyang kalabaw? Nako, makatago nga. Nanlilisik yung mga mata ng kalabaw. Tapos humawak sa mga sungay niya. Totoo bang aswang itong matanda na to? Kailangan kong makalayo rito. Tatakbo na ako. Tomas! Lumapit ka rito. Patay. Nakita ako ni Manong Simo. Tatakbo na ba ako? Pero Tomas! Huwag kang tumakbo. Lumapit ka rito. andyan na Manong. Ano yan Manong? Bakit? Tomas, magpapaliwanag ako sa'yo. So mga kapinundong baryo, hanggang dito na muna ang kwento. Abangan nyo ang part 2 ng kwento na ito. Medyo maganda-ganda. Kaya lang ang ingay-ingay eh. So pagpasensyahan nyo na. Maraming salamat sa pakikinig sa ating mga kwento. Hanggang sa muli.